I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Good morning, Connie, at good morning mga kapuso. Patuloy na mararanasan ng mainit ang panahon ngayong araw sa malaking bahagi ng bansa, lalo na dito sa Luzon. Ayon sa Pag-asa, nakaapekto pa rin kasi yung reads ng isang high pressure area dyan po sa Luzon at base sa datos ng The Weather Company, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius yung maitatalang init factor o damang init lalo na dyan sa may Ethiaga, Isabela. Dahil sa naturang lugar po naitala noong nakarang linggo ang pinakamataas o pinakamainit na temperatura sa bansa para ngayong 2014. At yung ibang lugar, Tuguegarao 41, dyan sa San Fernando, Pampanga, 41 degrees Celsius din po yung init factor. Mataas na init factor pa rin ang inaasahan, lalo na dito sa may Central Luzon. Nakikita niyo yung kulay ube na yan. Dito sa may Tarlac City, 43 degrees Celsius. At San Fernando, Pampanga, 41, Malolos. At dyan sa may Nueva Ecija, Talavera, 42 degrees Celsius. At dito sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius yung po yung ating init factor. At yan ay sa pagitan ng alauna hanggang alas 3 ng hapon. At sa oras na yan, karaniwang naitatala ang pinakamataas na temperatura sa anumang lugar sa bansa araw-araw. At hindi lamang sa hapon, hanggang sa gabi mga kapuso, alas 11 na ng gabi, 31 degrees Celsius pa rin yung inaasahang init factor. At yung 31 na yan, yan po yung maximum temperature natin kapag hanging amihan. So ito, alas 11 na ng gabi, mainit pa rin. Kaya maging IM ready naman po sa mainang pagulan dito sa Metro Manila, lalo na pagdating ng gabi. 60%, alas 8 po yan. At sa Visayas, maalinsangang panahon din ang inaasahan natin, lalong-lalo na dito sa may Iloilo at dyan sa may Bacolod, 38 degrees Celsius. Mainit na panahon din ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao. May posibilidad po ng hanggang katamtamang ulan na thunderstorm doon, lalong-lalo na sa hapon at epekto naman yan ng tinatawag nating Intertropical Convergence Zone o ITCZ dito sa may Southern Mindanao. Mang Tani, hanggang kailan ho ba natin mararanasan itong mainit na panahon sa bansa? Naku, sakit na ho ng aming balat. Yes, Connie, hindi pa natin nakikita na maiibsan yung init na nararamdaman natin. At dito nga sa ating wind map, yung hangin na yan, easterlies yan, so patuloy na magdadala yan ng mainit na panahon, maalinsangang panahon hanggang araw ng Sabado. Pero may nakikita tayong nagbabago na ng direksyon ng hangin, lalo na dito sa may West Philippine Sea. Kaya halos malapit na yung tinatawag nating simula ng rainy season. Pero ngayong susunod-sunod na mga araw, ito pa rin ang mamamayani, kaya asahan pa rin yung mainit na panahon. Hindi lang dito sa Luzon, hanggang Visayas at Mindanao yan. At dito nga sa Metro Manila, mataas pa rin yung maximum temperature na maaaring maitala sa mga susunod na araw. Hanggang linggo yan, maliban na lamang sa araw ng Sabado na bahagyang bababa. Kaya magtiis-tiis muna tayo. Kaya po patuloy tayong maging maingat at laging uminom ng tubig at iwasang mabilad sa araw, lalong-lalo na mula alas 11 hanggang alas 3 ng hapon. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang weather update, bisitahin ang imready.ph at ang social media account ng imreadyph. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado, I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Mang Tani.